Angeline's point of view. Pasipol-sipol ako habang nagmamaneho pa uwi. Masaya lang ako dahil tiba-tiba ako ngayon. Swerte kasing pasada kaya medyo malaki-laking kinita ko. Ako pala si Angeline, pinakamaganda't astig na tricycle driver dito sa baryo namin. Single ako pero may anak. Basta, bahala na kayo mag-overthink dyan. Ay, sundalong supot! Mabilis kong naipreno ang tricycle ko nang may isang lalaking humarang sa gitna ng kalsada. Anak ng, ano bang problema mo ha? Kung balak mong magmodus, wag ako! Agad kong naitikom ang bibig ko nang makita ang hawak niyang baril. Katapusan ko na ba? Magiging isang kwento na nga lang ba ako? Mararanasan ko bang kaawaan dahil maagang namatay at maganda pa? I want you to take us on the hospital. Sabi nitong lalaking nasa gitna. In fairness, yummy siya pero scary. Lumapit ito sa isang gilid at doon ko lang napansin ang dalawa pang lalaki. Ang isa sa kanila ay may dugo sa tagiliran at parang matitigok na. Bigla itong nag-angat ng tingin at parang kumindat ang pechay ko nang makita kung gaano ito kagwapo. Masungit ang mukha nito pero mas nakadagdag naman yon ang pagiging masarap niya. Sa ospital tayo, sabi ng isang blondang buhok. Bilisan mo, dahil kapag may nangyaring masama sa boss namin, ikaw ang mananagot. Tumango naman ako at mabilis na pinaandar ang tricycle ko. Todo higpit pa ang hawak ko sa manibela dahil nakakatakot itong mga kasakay ko. What if holdupper sila? O kaya naman sindikato? Basta, hindi porket masasarap sila, hindi na sila masamang tao. Bossing, hindi naman ho kayo holdupper ano? Kabadong tanong ko. Kung holdupper ho kayo, huwag niyo kong holdupin ah. Wala akong pera. Hindi sila sumagot kaya't napanguso na lamang ako. Sungit niyo? Idaan ko kaya kayo sa police station? Sabi ko nga shut up na lang ako eh. Mapapa-shut up ka talaga kapag tinutukan ka na ng baril. Maya-maya nga lamang ay narating na namin ang ospital. Nagmamadaling ibinaba ng dalawang lalaki ang baril nila sa motor bago sila bumaba. Akay yung pogi. Wala kang pagsasabihan ito ha. Inabutan ako ng 500 ng blondie ang buhok. I-dispatcha mo rin yung mga baril. Wala nang bala yung mga yun kaya wala na ring silbi. Bago pa ako makasagot, mabilis namang pumasok ang mga ito sa loob ng ospital. Tulala naman akong nakatingin sa perang hawak ko. May pang-dialysis na si Angel ko. Mahinang tili ko. Mabilis kong pinaandar ang tricycle ko bago umalis sa ospital na yon. Bago dumiretso sa bahay, dumaan muna ako sa isang liblib na lugar at itinapon ang mga baril. Ayokong itago ang mga yun at nakakatakot. Diretso agad ako sa kusina nang makauwi ako. Siyempre gutom ako kaya't kakain muna ako. Fish tomato ang ulam ko. In Tagalog, sardinas. Kahit may pang-ulam ako, mas gusto kong magtipid para sa anak kong may kanser. Masyadong mahal ang gamutan niya kaya kahit pisong duling, sobrang halaga sa akin. Pero sino kaya yung mga naisakay ko kanina? Hindi mapigil ang tanong ko habang kumakain. Pormahan nila pang Men in Black eh. Ang mukha pang artistahin, ang katawan pang modelo, at ang aura pang mafia. Grabe sana all pinagpala. Nagkibit-balikat na lamang ako at inalis sa aking isipan ng nangyari. Kailangan kong kalimutan yun at baka mapahamak pa ako. Kinabukasan ay maganda ang gising ko dahil sobrang tiba-tiba ako kahapon. Thank you na lang talaga lalo na dun sa 3 may baril na naisakay ko. Bago bumiyahe, dumiretso muna ako sa ospital kung saan nakakonfine ang anak ko. Nagdala ako ng prutas at pansit para sa kanya. Mama! Masayang bungad nito nang makapasok ako sa kanyang kwarto. Kumusta naman ang baby ko, ha? Malambing kong tanong bago ilapag ang mga dala ko. Masakit po yung karayom pero okay na ako. Nakangiting sagot niya. Kailangang tiisin po para sa paggaling ko. 10 years old na si Angel at 3 taon siya nang madiagnose siya ng leukemia. Bilib na bilib ako sa kanya dahil talagang lumaban siya. Si Angel ang natatanging pamilya ko dahil patay ng parents ko. At yung mga kapatid ko naman,
Nasa ibang bansa at wala nang pakialam sa akin. Napulot ko si Angel sa kalsada noong 2 years old siya. Kahit hindi sa akin nanggaling si Angel, mahal na mahal ko siya. At gagawin kong lahat para lang maging cancer-free na siya. Hayaan mo, konti na lang at hindi ka natutusukan ng karayom. Ngumiti ako. May dala-dala pala akong pansit para sa'yo. Kumain ka muna para mas gumandang pakiramdam mo. Tumango si Angel bago magsimulang kumain. Kumuha naman ako ng prutas at sinimulan siyang ipagbalat. Mama, kapag magaling na po ako, pwede na po akong mag-school? Tanong ni Angel. Gusto ko na ulit mag-school po eh. Grade 2 lang ang napasukan ni Angel dahil hindi na niya talaga kinaya. Sa ngayon, tinuturo-turuan ko na lamang si Angel. Binibilhan ko rin siya ng mga libro at coloring books. Opo, ipapasok agad kita sa school kapag magaling ka na. Nakangiting tugon ko bago ibigay sa kanya ang mangkok na may prutas. Kaya dapat maging malakas ka lalo ah. Laban lang tayo. Nakangiting tumango naman to bago nag-thumbs up. Iniwan ko muna saglit si Angel dahil kailangan ko magbayad ng balance. Papunta ako sa accounting area nang may nakabanggaan akong lalaki. Sorry. Nanginig ang sistema ko nang marinig ang gwapong boses nito. Nag-angat ako ng tingin at pakiramdam ko ay lumuwag ang panty ko nang masilayan ko ang kanyang mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang lalaking sugatan kagabi. Mas gwapo siya sa personal at mas matangkad. Naging hanggang lieg niya lang ako bigla. You look familiar. Sa lubong ang kilay na sabi nito. Shemay, ipapatorture niya na ba ako? Hindi ako yun. Kabadong sagot ko bago peking natawa. Mauna na ako Pasensya na sa pagkakabangga. Bago pa ito nakapagsalita, daig ko pa si Flash na nawala. Wala sa sariling napasign up the cross din ako dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. Lumipas ang araw at sobrang saya ko dahil hindi na nagtagpo ang landas namin ng lalaking pogi. Kaso medyo malungkot rin ako dahil medyo hindi nagiging maganda ang lagay ni Angel. Nagtaas din ang mga gamot niya kaya't hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Napatigil ako sa pag-iisip nang may biglang kumatok sa pinto ng bahay ko. Tamad akong tumayo at binuksan yon. Halos lumuwa ang mga mata ko nang makita si Pogi, kasama si Blandy at si Boy Hikaw. Anong ginagawa niyo rito? Utal kong tanong. Tinulak ako papasok ni Pogi at sinarado ang pinto. Naiwan naman sa labas yung dalawa niyang kasama. Anong balak mo? Mabilis kong dinampot ang walis tambo at itinutok sa kanya. Wag mong subukang gumawa ng masama babambuhin kita. Natawa naman to kaya't nanlambot ako. Bakit ba kasing pagtawa niya gwapo pa rin? Easy. I won't harm you. Natatawang sabi niya. I'm just here to say thank you and to offer you a job. Job? Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko na kailangan ng job na yan. Isa pa, hindi ko sigurado kung mabubuti ba kayong mga tao. I can't blame you. I'm a mafia boss after all. Hinihintay kong sabihin niyang biro lang ang lahat pero hindi na ito nagsalita. Seryoso ako. Mafia? Mas lalo akong lumayo sa kanya. Mas lalong kailangan mo na umalis. Ayokong ma-involve sa mga kagaya ninyo. Ayoko pang mamatay. Wala namang masamang mangyayari sa'yo. Tugon niya. Gusto lang kitang maging service. Ang cool mo kasi mag-drive ng tricycle kaya gusto kong sumakay ulit sa'yo. Sa ikinikilos at sinasabi nito, parang medyo duda kong mafia siya. Buti na lang talaga, bumabawi siya sa aura niya. Service? May tama ka ba? Napangiwi na lamang ako. Sigurado naman akong may kotse ka, kaya bakit kailangan mo pa akong maging service mo? Ibebenta mo siguro ako, no? Napatawa itong muli. Grabe ka naman sa akin. Gusto lang talaga kitang maging service. Isa pa, mas hindi halata kapag nakatricycle ako. Mas magandang kumilo sa laban kapag hindi halatang ikaw ang kakalabanin nila. Hindi ako pumapayag. Sinamahan ko pa ng pag-iling para mas madama niyang ayoko talaga. Umalis na nga kayo rito ng mga kasama mo. Ayokong makihalubilo sa mga kagaya nyo. Kapag pumayag ka, babayaran kita ng 20,000 per month. Natigilan ako dahil sa kanyang sinabi.
Plus ako nang bahala sa gamutan ng anak mo. Paano mo nalaman ang tungkol sa anak ko? Kunot noong tanong ko. I have my ways. Casual niyang sagot. Now you need to decide. Ikaw rin. Baka magbago pa ang isip ko. Bigla akong nagdalawang isip na umayaw. Iniisip ko rin kasi si Angel. Kaso baka mapahamak naman kami kapag nagpadalos-dalos ako. Sigurado ka bang babayaran mo talaga ako? At sagot mo ng gamutan ni Angel? Paninigurado ko. Hindi mo ba ako ginogoyo? May isang salita ako. Tugon niya bago naglahad ng kamay. Ano? Deal na ba? Medyo matagal kong tinitigan ng kamay niya bago yun tanggapin. Shit, ang lambot ng kamay niya at ang laki. Malaki rin sigurong ano niya, ang kalooban. Oo, sige, deal na. Saad ko. Pero siguraduhin mong hindi kami mapapahamak ha. Mas mauuna talaga kitang tuluyan. Yeah, I promise. Tumango naman ako bago bitawan ng kanyang kamay. Pasimple ko pa yung inamoy at sobrang bango. Ang sarap dilaan. So, simulan na natin. Excited nitong sambit. Hatid mo ako sa bahay ko. Bilis! Parang batang excited ang kislap sa mga mata nito kaya't medyo napangiwi ako. Ano munang pangalan mo? Tanong ko. Santino. Nakangiting sagot niya. Santino? Ang ganda ng pangalan niya. Parang malaki ang santol niya. Charot. Kinuha ko ang susi ng tricycle ko bago kami lumabas ni Santino. Bahagya pa akong nagulat sa dalawang kasama niya. Nakalimutan kong may bodyguard pala itong si Santino. Pwede na kayong umuwi, sabi ni Santino sa dalawang lalaki. Maayos na maayos ako rito. Nagkatinginan naman ng dalawa at parang hindi pa sang-ayon sa gusto ni Santino. Huwag kayong mag-alala, di ko naman gagapangin tutuluyan ng amo nyo. Sabi ko, o sige na umalis na kayo. Hindi ko kayo kaya kapag tatlo kayong hinandel ko. Tumango naman ang dalawang lalaki bago tuluyang umalis. Napahinga naman ako ng malalim bago dumiretso sa tricycle ko. Sumakay na ako at pinaandar yon. Sakay na! Sabi ko kay Santino. Bilisan mo na't papasada pa ako mamaya. Buong akala ko isasakay siya sa loob. Pero ang loko, parang bata akong binuhat at inusog palikod. Doon siya sumakay sa pwesto ko kanina lang. Ako ang magdadrive. Nakangising sabi niya at biglang binomba ang motor ko. Sira ulo ka? Ang usapan akong service mo ah. Singhal ko bago siya hampasin. Umalis ka dyan, doon ka sa loob. Ayaw, akong magmamaneho. Parang batang sabi niya. Chillax ka na lang muna dyan, akong bahala sa'yo. Pinaandar na nitong motor kaya't napahawak na lamang ako sa gilid. Nakakainis. Kung titingnan kami para kami mag-asawa. Ang dating, ako yung asawang sumasama sa asawa niyang tricycle driver. Ingatan mo yung motor ko ha, mas mahal pa yan sa buhay mo. Sabi ko kay Santino. Pamana pa sa akin ni tatay to, kaya wag kang masyadong kamote. Tumawa lang ang loko at mabilis na nag-drive. Sunod-sunod naman akong napamura bago napahawak sa laylayan ng kanyang damit. Punyeta! Santino, dahan-dahan! Singhal ko sa kanya. Tumawa lang ang mokong bago bagalan ng pagmamaneho. Gusto ko siyang biglang sakalin. Kung kanina lang, takot na takot ako sa kanya. Ngayon gusto ko na siyang tadyakan. Isip batang bugok. Biglang pumreno ang mokong kaya't napasubsob ako sa kanyang likod. May pasahero, sabi nito. Ihatid na muna natin sila para may pasahero ka kagad. Ngayong araw pa lang nai-stress na agad ako sa kanya. Pogi, doon kami sa SM. Sabi ng isa sa mga babaeng pasahero. Kung gusto mo, doon din tayo sa place mo. Nakangising sabi ng babaeng kasama nito. Palandi lang. Bawal sa bahay ko. Baka hindi na kayo makalabas ng buhay doon. Natatawang tugon ni Santino bago paandarin ang tricycle. Habang nasa biyahe ay dinig na dinig kong bungis-ngisan ng mga babae. Pasimpleng kumukuha rin ng mga ito ng litrato ni Santino. Safe ba kahit kinukuha ng kanila ng litrato? Tanong ko. Okay lang yan. Madali ko lang yung maipapabura kapag pinost nila. Sagot ng kasama ko. Nang makarating sa SM, bumaba agad ang dalawang babae at nagbayad kay Santino. Magkanong sisingilin ko? Tanong ni Santino. 70 ang biyahe ko. Sagot ko.
Huwag mo na akong suklian. Nakangiting sabi ng babaeng maiksi ang buhok. Pangmeryenda mo na lang yung sukli ko. Ang kalantod netong pinagsasasabi. 10 piso lang naman ang sukli. Bulong ko bago bumaba. Mukhang nagulat pa ang dalawa nang makita ko. Mukhang hindi talaga nila ako napansin. Umalis ka dyan, ako na magdadrive. Pagsusungit ko kay Santino. But I still want to drive. Maktol nito. Bababa ka dyan o maglalakad kang pauwi. Sinamaan ko siya ng tingin. Umayos ka't kailangan ko ring dalawin pang anak ko ha. Padabog itong bumaba at pumasok sa loob. Parang batang nagtantrum sa mokong kaya't napairap na lang ako. Nakakakilabot palang makakita ng mafia boss na masyadong isip bata. Santino's point of view. Hindi ko maiwasang mainis habang nakatingin sa magkapatid na Gomez. Kanina pa nakatingin sa akin ng mga ito pero hindi naman nagsasalita. Bakit ba kanina pa kayo tingin ng tingin? Inis kong tanong. Anong plano mo dun sa babaeng tricycle driver? Tanong ni Jameson. Siyang blondie ang buhok. Wala. I just want to give her a job. Kaswal kong sagot. Masama bang tumulong ngayon? Hindi ka ganyan, Santino. Seryosong sabi ni Jared. Ang maraming hikaw. Huwag mong sabihing type mong babaeng yun. Ano ba sinasabi mo dyan? Ibang klase rin kayong mag-isip no? Natatawang sabi ko. Santino, huwag ka sanang mahulog. Alam mong delikadong buhay na mayroon tayo. Seryosong sabi ni Jameson. It's either ikaw ang mamamatay o sila. Napahinga ako ng malalim. Easy. I won't fall for her, okay? Masyado kayong kabadong dalawa. Napailing ako bago tumayo. Sige na, alis na muna ako. Balitaan nyo na lang ako kapag may lead na kayo sa taong bumaril sa akin. Tinapik ko ang balikat nila bago umalis sa underground. Si Jameson at Jared ay parang kapatid ko na. Ang ama nila ay ang kanang kamay ni Daddy. Ngayong patay na ang parents ko at ang parents nila, kaming tatlo nang magkakasama sa underground na itinatag ng lolo ko. Dumiretso agad ako sa paradahan kung saan nagsasakay si Angeline. Nakita ko agad tong nakaupo sa tricycle niya at kumakain ng tinapay. Yo! Bati ko nang makalapit ako sa kanya. Pahingi ako. Inagaw ko yung isang tinapay sa kanya. Ano na naman? Manggugulo ka o sasakay? Masungit na tanong nito. Wala akong ginagawa kaya sasama na lang ako mamasada sa'yo. Nakangiting sagot ko. Ako ulit magdadrive para mas maraming pasahero. Tantanan mo nga ako, Santino. Wala pa akong naisasakay kaya't wala akong panahong makipagsagutan sa'yo. Masungit na saad nito. Kaya nga nandito ako Tutulungan kitang humanap ng pasahero. Nakangiting saad ko. Tingnan mo, ngumiti lang ako mag-aagawan agad silang sumakay sa'yo. At talagang masyado kang bilib sa kagwapuhan mo Umirap to. O sige na, maghanap ka ng pasahero. Kahit makatatlong biyahe lang sana ako bago pumunta sa ospital. Tumango naman ako at nagsimula maghanap ng pasahero. May nakita akong 2 babae na mukhang paalis kaya't agad ko silang hinarang. Miss, sakay na kayo sa tricycle ko. Nakangiting sabi ko. Ayoko pa namang napapagod kayong dalawa. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang mga ito kaya't isinama ko na sila palapit sa tricycle ni Angeline. May gayuma ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Angeline. Grabe, para ka lang nagtawag ng alagang aso That's the effect of my charm. Kumindot ako sa kanya at nag-lip bite pa. Napairap naman to bago sumakay sa backride. Napatawa naman ako bago nagsimulang magmaneho. Ramdam kong tingin ng 2 naming pasahero sa akin. Alam kong kinukuhanan din nila ako ng litrato. Ang babaeng sakay ko naman sa likod ay pakanta-kanta lamang habang kumakain ng tinapay. Ewan ko ba, pero kapag kasama ko si Angeline, nailalabas kong ugali kong bawal sa underground. Nagiging makulit ako bigla at nailalabas ang totoong saya ko. Nandito na tayo. Nakangiting sabi ko nang marating namin yung destinasyon ng mga pasahero. Thank you sa paghatid. Nakangiting sabi ng isa sa mga babae. Dahil dyan, ito nang bayad ko. Napangisi na lamang ako nang makitang may hawak siyang maliit na kutsilyo. Naamoy ko na agad na kalaban silang 2. Kaya pala hindi masyadong nagpapacharm sa akin.
Sinong nagutos sa inyo? Nakangiting tanong ko bago bumaba sa tricycle. Anong sinasabi mo? Painosenteng sagot nito. Tumawa naman ako at walang kahirap-hirap na pinatulog ang dalawang babae. Bumagsak ang mga ito kaya't agad ko silang ipinasok sa loob ng tricycle. Dinudukot mo ba sila? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Angeline. Abay, wag mo akong idamay ah. Hindi ako pwedeng makulong. Muli akong napatawa. Kalma lang Angeline. Kalaban ng mga yan at inutusan sila para patayin ako. Ha? Mas mukhang ikaw pang ang kalaban eh. Singhal nito sa akin. Napasimangot naman ako. Huwag kang magpalinlang. Mukha lang silang normal na tao pero pumapatay ang mga iyan. Isa pa, ang sama-sama mo sa akin. Gwapo ko kaya. Dati ka sigurong kargador ano. Ang hilig mo kasi magbuhat ng sarili mong bangko. Umirap ako bago siya iusog palapit sa manibela. Ako naman ang naupo sa back ride niya. Mag-drive ka papuntang bahay. Kailangang matorture ang mga babaeng yan para umamin. Masungit kong saad. Asik nito bago nagsimulang magmaneho. Tahimik lamang ako sa back ride habang pasulyap-sulyap sa mga babaeng walang malay. Baka kasi bigla silang magising. Yari kaming dalawa. Nang makarating sa bahay ko, sinenyasan ko ang guard na buksan ang gate para maipasok ni Angeline ang tricycle. Ang ganda ng bahay mo ah. Parang hindi masamang taong nakatira. Sabi ni Angeline bago ihinto ang tricycle. Dumako ang tingin nito sa garahe. Lintik ka! Ang dami-dami mo palang kotse. Tapos gusto mong nakatricycle lang. Hindi kasi nakikita ang kagwapuhan ko kapag nakakotse ako. Sagot ko. O siya, mamaya ka na dumaldal. Tulungan mo akong buhatin tong mga babae. Ha? Pagbubuhatin mo ako? Nagsalubong ang kilay nito. Ayoko nga. Ang dami-dami mong tauhan dyan oh. Ako pang utusan mo. Maawa ka naman sa akin ng isang babae. Ha? Babae ka pala? Gumisi ako. Binatukan naman ako nito. At dahil sa ginawa niya, samot-saring baril ang tumutok sa kanya. Mabilis naman tong napakapit sa braso ko. Malamig kong tiningnan ang mga tauhan ko. Put your gun down or I will shoot all of you. Malamig kong saad. Binaba naman kagad nila ang kanilang baril bago yumuko. Kuhanin niyo yung dalawang babae at dalhin sa basement. Utos ko sa kanila. Call Jameson and Jared. Make sure na mapapaamin yung dalawang babae na yan. Pagkatapos ko yung sabihin ay agad ko nang hinila si Angeline papasok sa loob ng bahay. Ang hirap mo naman palang batukan kapag nandito ko sa inyo. Feeling ko nakita ko na si San Pedro kanina eh. Kabadong sabi ni Angeline. Sorry for that. Ikaw lang kasi yung unang babaeng namatok sa akin. Maliban lang kay Mami. Natatawang sabi ko. Anyway, kuha ka lang ng pagkain sa kusina. Maliligo muna ako at baka sabihin mong maasim ako. Ha? Abay, wag mo kong iwanan dito. Nakasimangot niyang saad. Baka pagbalik mo, hindi na ako humihingi. So, sasama ka sa aking maligo? Nakangising tanong ko. Oo, ang kapal na mukha mo ah. Hoy! Kahit maghubad ka sa harapan ko, hindi kita pagnanasahan. Namula ang mukha nito kahit napatawa ko. Asyumera ka masyadong maasim ka. Eh bakit ka namumula? Iniisip mo sigurong sabay tayong maliligo. Aray! Pinaghampas ako nito. Kadiri ka! Doon ka nang lalaking makapalamukha ka. Tumawa na lang ako habang sinasangga ang kanyang mga hampas. Ibang klaseng babae talagang isang to. Angeline's point of view. Mabilis na nangilid ang luha ko habang nakatingin sa anak kong tinuturukan ng malaking karayom. Damang-dama kong sakit na nararamdaman ng anak ko. Kung pwede lang na ipasa sa akin ang sakit niya, ginawa ko na. Okay lang yan, sabi ni Santino bago haplusin ang likod ko. Last na karayom na yon, kaya magiging okay na siya. Nailipat ng ospital ang anak ko at puro mga professional na ang gumagamot sa kanya. Ramdam ko naman ang improvement ng anak ko at salamat talaga kay Santino. Kawawa naman yung anak ko. Naiiyak kong sambit. Gusto mo bang sabihin ko rin sa doktor na turukan ka? Tanong ng mokong kaya't hinampas ko siya. Palagi talaga siyang panira sa moment ko. Mama, sinenyasan ako ni Angel na lumapit sa kanya na agad ko namang ginawa. Mama, ang galing ko po no. Hindi ko inaway ngayon yung doktor. Opo, sobrang galing mo po.
Nakangiting sabi ko bago punasan ang kanyang mukha. Konti na lang anak ha. Alam kong gagaling ka na rin. Tingnan mo tumutubo na yung mga hair mo. Nakangiting tumango naman to bago bumaling kay Santino. Mama, kasama mo na naman po palang boyfriend mo. Ang gwapo niya, bigla tuloy akong nainggit. Boyfriend? Ay hindi ko siya boyfriend. Paglilinaw ko. Boss ko siya at siya ngayon ang tumutulong kay mama para magamot ka. Ah, boyfriend mo nga po. Pamimilit nito bago ngumiti kay Santino. Hi po, kayo na po ba ang magiging papa ko? Kung ayaw niyo po kay mama, pwede po ako. Sure na kung okay na siya, nakakapagbiro na at puro na rin kalokohan eh. Magagalit si mama mo kapag napunta ako sa iba. Patay na patay pa naman siya sa akin. Nakangising sabi ni Mokong. Sinamaan ko naman siya ng tingin. Kapag naniwala talaga tong anak ko, sasakalin kita. Wag, mawawala ng gwapong papa si Angel. Kung wala lang si Angel sa harapan namin, tumama na agad yung tsinelas ko sa kanyang mukha. Masyadong malakas ang trip ng Mokong. Ilang sandali nga'y nakatulog na si Angel. Dala na rin siguro ng pagod at epekto ng gamot niya. Kawawa naman yung baby ko. Hinaplos ko ang mukha ni Angel. Namamagana naman ang mga mata niya. Ay, kung pwede lang talagang akin na lang ang sakit niya, ginawa ko na. Gagaling din siya kaya huwag ka na mag-alala. Sabi ni Santino. Makakasama mo na rin siya sa bahay at magiging flower girl siya sa kasal nating dalawa. Ako'y tantanan mo ako sa mga ganyan mo ha. Kanina ka pa talaga. Inis kong sabi. Kung wala kang magandang gagawin, umuwi ka na o kaya pumunta ka dun sa underground nyo. Ihatid mo ko. Nakangiting sabi niya. Ayokong maglakad, masyadong malayo eh. Wala rin akong pamasahe kaya no choice ka kung hindi maging service ko muna. Napahinga ako ng malalim bago tumango. Oo na, mas mabuti na rin yun ang matahimik muna kahit sandali ang sistema ko. Hinalikan ko muna sa noo ang anak ko bago kami umalis sa ospital. Bala kung ako magdadrive kaso papansin talaga tong si Santino. Inagaw na naman niya ang trabaho ko. Ang ending talaga, siyang naging service ko. Ako na ang magdadrive, di mo naman alam kung saan yung underground eh. Nakangiting sabi niya bago paandarin ang tricycle ko. Sa underground ka talaga dediretso? Tanong ko. Hindi ba't bawal sa mga ganun yung mga hindi miyembro? Ganun kasing napapanood ko sa mga palabas eh. Oo nga, bawal nga. Tugon niya. Usually kapag may outsider na pumupunta sa underground, hindi na nakakalabas ang buhay. Tapos dadalhin mo ako doon? Hinampas ko ang braso niya. Sira ulo ka ba talagang lalaki ka? Gusto mo yatang matuluyan ako eh. Kalma. Second boss ako sa underground kaya't hindi ka mamamatay. Napatawa ito. Huwag nga lang malalaman ng first boss dahil paniguradong dalawa tayong hindi makakalabas ng buhay doon. Santino! Hindi na ito tumugon at mabilis lang na nag-drive. Napahawak tuloy ako ng mahigpit sa gilid. Mas mauuna pa yata akong matigok ngayon eh. Kapag talaga si Santinong may hawak ng manibela ng tricycle ko, nagiging kamote siya. Ginagawa ba namang pangkarera yung tricycle ko? Gusto yatang maging kwento na lang ako? Halos 1 oras yata akong nag-oorasyon na wag matuluyan bago huminto ang tricycle sa isang abandonadong warehouse. Nandito na tayo. Nakangiting sabi ni Santino bago bumaba. Bumaba na rin ako. Welcome sa aming underground. Ito ang underground nyo? In fairness ha, ang dami nyong pera pero ang hirap nyo sa hideout. Literal kasi na abandonadong warehouse siya na walang kahit na ano. May bigla na lang sumulpot na mga kalalakihan. Agad naman akong napahawak kay Santino dahil baka matutukan na naman ako ng baril. Pakiingatan yung tricycle ni Angeline. Inabot ni Santino ang susi ko sa isa sa mga lalaki bago niya ako hilahin palapit sa isang gilid. Napaawang na lamang ang aking bibig nang biglang bumukas ang sahig ng warehouse. Bumungad sa akin ang mahabang hagdan. Naunang bumaba si Santino at sumunod naman ako sa kanya. Mahabang hallway na maliwanag ang dinadaanan naming dalawa bago kami makarating sa isang malawak na espasyo na parang bahay. Namangha na lang ako dahil pangyayamanin ng underground nila.
Ramdam ko rin ang delikadong aura sa lugar na ito. Nawala ang pagkamangha ko nang may maramdaman akong baril sa aking sentido. Literal na nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kainis na, nakakailan na sila. Kanino kang spy? Tanong ni Boy Hikaw. Anong spy? Tricycle driver lang ako. Nakasimangot kong sagot. Pwede ba? Ilayo mo na yung baril mo't baka pumutok pa yan. Tigok talaga ako. Jared, put your gun down. Seryosong sabi ni Santino kaya't ibinaba nito ang kanyang baril. If you pointed your gun at her again, you will face consequences. Santino, why did you bring her here? Tanong ni Blondie ang buhok. Basta't hindi ko pa rin alam ang pangalan nilang dalawa. Don't worry, hindi naman siya traidor. Kaswal na sagot ni Santino. Isa pa, wala naman ang big boss kaya walang mapaparusahan. And who told you that I'm not here? Sabay kaming napalingon sa nagsalita. Tumambad sa amin ang isang matangkad na babaeng pambahay ang suot. Big boss! Napatayo si Santino at halata sa mukha nito ang takot. Clea! Bati ko naman sa babae. Kilala ko siya. Kasamahan ko sa toda yan eh. Anong ginagawa mo rito? Wala kang pasada? Angeline! Ikaw pala! Lumapit to sa akin at nakipag-apir. Wala ka kanina sa toda. Dami pa namang gusto magpaservice sa'yo. Sasagot sana ako pero natigilan ako nang may mapagtanto ako. Unti-unting nanlaki ang mga mata ko. Mapya ka rin? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Clea. At ikaw ang big boss dito? Oo. Sagot nito bago nagkamot ng ulo. Actually, kapatid ko yan si Santino. Ate niya ako, hindi lang halata. Grabe, hindi ako makapaniwala sa mga nalalaman ko. Lintik na mga pasabog to, nakakapanglanta. Aren't you gonna do something about it? Tanong ni Boy Hikaw. Matagal ko nang alam ang kalokohan ni Santino. Sagot ni Clea. Wala rin naman akong pangamba rito kay Angeline eh. Mabuti ang tao at tropa kaming dalawa. Medyo ninang din ako ng anak niya. Bakit medyo? Palagi kasi siyang nagtatago tuwing Pasko. Pero hindi ibig sabihin yan, ligtas ka na sa parusa, Santino. Sinamaan ang tingin ni Clea ang kapatid. Idinamay mo si Angeline sa panganib kaya't magdusa ka rin dapat. Alam ko naman yun. Sagot ni Santino. At saka, hindi ko naman sila hayaang mapahamak na Angel. Nangako akong poprotektahan ko sila kaya gagawin ko yun. Kaya mo ba? Hindi mo nga naprotektahan si Mami noon, di ba? Sabi ni Clea. Nawala naman ang reaksyon sa mukha ni Santino. Huwag mong sinasabi lang, Santino. Gawin mo dapat. At ngayon mo sisimulan yun. May inihagis na litrato si Clea sa kapatid niya. Ayan, litrato yan ng taong gustong pumatay sa'yo. Papunta na siya ngayon sa ospital para patayin ang anak ni Angeline. Kapag hindi mo na iligtas ang anak ni Angeline, ako mismong papatay sa'yo. Si Angel? Bigla akong kinabahan. Clea, pupuntahan kong anak ko. Kailangan kong puntahan si Angel. Hayaan mong si Santinong gumawa. Tugon ni Clea. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo? Santino, kumilos ka na. Lumapit sa akin si Santino at hinalikan ako sa pisngi. Dadaling ko si Angel dito ng buhay. Hintayin mo lang ako. Muli itong humalik sa akin bago nagmamadaling umalis. Para saan yung halik sa pisngi? Parang tanga lang to. Clea, gusto ko rin puntahan si Angel. Nangangambang saad ko. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Angeline. Kanina ko pa nakuha yung anak mo. Nakangiting sagot ni Clea. Hawak na siya ng mga tauhan ko at ligtas na siya. Hayaan lang muna natin si Santino na hulihin yung mga gustong pumatay sa inyo ng anak mo. Para naman akong nakahinga ng maluwag. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Madadamay at madadamay kami sa mundo ni Santino. Pero kahit ganoon, hindi naman ako nagsisisi na naging malapit ako sa mundo niya. Angeline, huwag ka mag-alala. Hindi namin kayo hayaang mapahamak. Nakangiting sabi ni Clea. At gusto ko ring sabihin na masaya akong tinatanggap ka sa pamilya namin. Ha? Bakit? Bakit may magaganap na pagtanggap sa pamilya? Aampunin ba nila ako? Tumawa si Clea bago mapailing. O sige na, punta muna ako sa office ko .
Maggala ka na lang muna rito. Huwag ka lang papasok sa torture room at baka matroma ka. Kung napagod ka naman, sabihan mo lang si Jameson at Jared. Sabi ni Clea. Nagtatakang tingin naman ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ko kasi kilala si Jameson at Jared. Ayan si Jameson at Jared. Itinuro niya si Boy Hikaw at si Boy Blandy. Sila nang bahala sa'yo. Hindi lang marunong umiti ang mga yan pero mababait sila. Tinapik-tapik ako ni Clea sa balikat bago ito pumasok sa isang pinto. Napuno naman ang katahimikan ng paligid nang mawala si Clea. Saan ako pwedeng magpahinga? Tanong ko sa dalawa. Tinuro nilang pinto sa likod ko kaya't nagmamadali akong pumasok doon. Wala sa sariling napahinga na lamang ako ng malalim at napasandal sa pintuan. Parang mas ikamamatay ko kapag kasama ko yung dalawang yun kesa yung mabaril eh. Santino's point of view. Masama pa rin ang loob ko kay ate at kay Angeline dahil sa ginawa nila. Para akong baliw dun sa ospital. Tapos nakuha na pala sa Angel. Idagdag pa na ang dami kong nilabanan dun at muntik pa akong makulong. Tito Santino, bakit nakasimangot ka po? Nawala ang inis na iniisip ko nang magsalita si Angel. Ayos ka lang po ba? Inaway ka po ba ni Mama? Umiling ako. May pumasok lang na nakakainis sa utak ko. Sagot ko. O bakit hindi ka pa pala natutulog? Anong oras na? Kailangan mo nang magpahinga. Masyadong delikado para kay Angel kaya't dito na muna siya sa underground naka-confine. Si Angeline rin ay dito na rin muna tumutuloy. Tigil trabaho muna dapat siya kasi masyadong makulit at gusto pa rin pumasada. Pinapabantayan ko na lang kahit kay Jameson para hindi siya mapahamak. Hindi po ako makatulog. Nakangusong sagot niya. Tito, palagi pong masakit ang likod ko tapos palagi rin po akong may panaginip na iniwan ko na si Mama. Natatakot po ako, Tito Santino. Ayokong maging malungkot si Mama ko. Angel, hindi ka pa mawawala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Lalakas ka pa't gagaling pa para kay Mama mo. Magagawa mo rin ang mga gusto mo kapag gumaling ka na. Pwede po bang ikaw tumabi sa akin sa pagtulog? Baka po kasi hindi ako managinip ng masama kapag may katabi akong pogi. Natawa naman ako dahil sa tinura nito. Ganun kasi po si Mama. Tinatabi niya yung picture ng idol niyang artista, kaya hindi siya nananaginip ng masama. Tatabihan kita pero dapat sagutin mong tanong ko ha. Huminga ako ng malalim. Sinong mas pogi? Ako o yung favorite ni Mama mo na artista? Hindi pwedeng mas may gwapo sa akin. Kahit ano pa o sino pa yan. Lalabanan ko yan ng kagwapuhan. Mas pogi ka po. Nakangiting sabi ni Angel. Kaya nga po crush ka ni Mama po eh. Pigil ang ngiting tinabihan ko naman siya. Malaki naman ang kama niya kahit alam kong hindi siya maiipit. Talaga? Paano mo sabing crush ako ni Mama mo? Mabuti na lamang at wala kaming ibang kasama. Walang makakasaksi nitong kilig na nararamdaman ko. Wala lang po, nararamdaman ko lang. Sagot niya. Isa pa, wala na rin naman pong magagawa si Mama. Ikaw na po ang gusto kong maging papa. Gusto rin kitang maging panganay ko dahil sobrang sweet at bait mo. Mahina akong pinisil ang kanyang pisngi bago ayusin ang kanyang kumot. Sige na, matulog ka na at bawal sa iyong magpuyat. Nakangiting tumango naman to bago yumakap sa akin. Wala sa sariling napangiti na lamang ako at hinaplos ang kanyang buhok. Nang makatulog si Angel, nakatulog din ako. Saglit lamang sana ang plano kong pagtulog dahil magpaplano pa kami para sugurin ang lugar nila Uncle. Kaso, napahaba ang tulog ko. Si Uncle kasi, pinsan ni Daddy, ang gustong pumatay sa amin ni Ate Clea. Gusto nilang makuha ang trono ni ate at maghasik ng kasamaan. Gagamitin nilang organisasyon na itinatag ni Lolo para gumawa ng mga hindi makataong gawain. Kinabukasan, nasa kwarto na ni Angel si Angeline. Kumakain ng mag-ina habang mahinang nag-uusap. Gising ka na pala, alika rito, sabayan mo kaming kumain. Nakangiting sabi ni Angeline. Hindi ko naman siya pinansin. Basta nagtatampo ko at hindi pa kami magiging bati. Thank you nga pala sa pagsama mo kay Angel na matulog ah. Nasabi ng anak ko na masarap daw ang tulog niya at mahaba. Hindi pa rin ako kumikibo.
Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari? Deadma lang talaga. I don't want to be marupok. Hindi ako naging mafia para lang maging marupok para sa isang babae. Santino, huwag ka nang magalit sa akin. Hindi ko naman ginusto yun eh. Malambing na sabi nito. Napakuyom naman ako ng kamao dahil pakiramdam ko ay bibigay na ako. Sige na, bati na tayo. Please? Hindi ako sanay na ganyan kay. Makipagbati ka na habang maganda pa ang mood ko. Kapag nainis kasi ako eh. Kahit tumalong ka sa building, hindi kita susuyuin. Oo na, bati na tayo. Ay, sa buhay talaga kailangan mo rin maging marupok. Lalo kapag mahal mo. Anong ulam ba? Gutom na rin ako dahil hindi ako nakakain kagabi. Pansit at apritada. Sagot niya. Pwede mong iulam yung pansit at masarap naman siya. Lumapit naman ako sa kanila. Mas lalo yata akong naging marupok nang makitang may nakahain na para sa akin. Ikaw po tiklop na tiklop ka pala pagdating kay mama. Nakangising sabi ni Angel. Don't worry po, secret ko lang yon. Sinamahan mo naman po akong matulog kaya quiet po ako. Okay lang na ipagsabi mo. Proud na proud pa akong marupok pagdating kay mama mo eh. Proud kong sabi. Proud ako. Love ko ang mama mo. Ha? Natauhan ako bigla nang sumabat si Angeline. Nakalimutan kong 3 na pala kami sa kwarto. Anong sabi mo? Utal na tanong ni Angeline. Ha? Napatikim ako. Ano bang sinabi ko? Ang sabi ko lang, oo tama. Naglag yung cellphone ko. Narinig ko naman ang bungis-ngis ni Angel kahit napanguso na lamang ako. Hindi nga marupok, sobrang torpe naman. Pagkatapos kumain, pinainom na ng gamot ni Angeline ng anak. Mabilis namang nakatulog si Angel dahil sa side effects ng gamot. Papasada ulit ako, sabi ni Angeline nakatatapos lang maligo. Sama ako, mahinang sambit ko. Wala sila Jameson at Jared kaya't wala kang magiging bantay. Hindi na kailangan, Santino. Wala naman akong nararamdamang panganib. Tugon niya. Isa pa, mukhang may seryoso kayong dapat na gawin. Mag-focus ka na lang muna rito. Napahinga ako ng malalim bago tumango. Pero kapag may nangyari, tumawag ka kagad O kaya i-on mong location mo. Huwag kang OA. Pabiro itong umirap. Magiging okay lang ako. Ang lakas-lakas ko kayang tao. Naglakad ako palapit sa kanya. Hinawakan kong pisngi niya kaya't natigilan siya. Angeline, nag-aalala talaga ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Sincere kong sabi. Kapag natapos ang meeting namin mamaya, susundan kita agad, okay? Gusto kong masiguradong safe ka. Gusto kong ligtas kang uuwi sa amin ni Angel. Tumango naman to. Thank you, Santino. Ngumiti naman ako bago unti-unting ilapit ang mukha ko sa kanya. Magtatagpo ng labi namin pero biglang bumukas ang pinto. Mabilis tuloy kaming napalayo ni Angeline sa isa't isa. At kung ano-ano nang ginawa. Bigla akong nagpatay ng lamok kahit wala namang lamok. Ang dami namang lamok dito. Wala sa sariling sambit ko. Dapat siguro ipalinis kong mabuti tong kwarto ni Angel. Oo, tama ka nga. Sang-ayon naman sa akin ni Angeline. Napalingon kami sa pinto nang may tumikhim. Si Jameson at Jared. Hinihintay ka na ni Big Boss, sabi ni Jameson. Ngayon na natin sisimulan ng pagsugod. Tumango naman ako bago tumayot lingunin si Angeline. Dito muna kayong dalawa. Safe na safe kayo rito. Kaya hindi nyo kailangang mag-alala. O sige, mag-iingat kayo. Nakangiting sabi niya. Hinalikan ko naman siya sa noo bago tuluyang lumabas ng kwarto. Pasipol-sipol pa ako habang naglalakad. Ramdam ko ang tingin nila Jameson pero hindi ko sila pinansin. Ano nga palang plano mamaya? Tanong ko. Masyadong napasarap ang tulog ko kaya't hindi na ako nakasama sa meeting. Hindi sumagot ang dalawa kaya't napasimangot na lang ako. Lumilipad na baril agad ang sumalubong sa akin na makapasok ako. Binato ko ni ate. Mabuti na lamang at nakaiwas ako. Hindi ka sumipot kagabi Singhal nito sa akin. Nakatulog ako kagabi kasama si Angel. Sagot ko. Sorry na. Willing naman akong pakinggan ng plano ngayon. Ano? Uulitin ko pa ulit? Bahala ka sa buhay mo. Inirapan ako nito. Ikaw na bahala sa sarili mo basta may plano na kami. Loh,
Paano yun? Baka mamatay ako. Napasimangot ako. Hindi ka ba naaawa sa akin? Go lang, mamatay ka lang. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng to. Napapaisip nga talaga ako kung kapatid siya ng gwapong katulad ko eh. Tara na, aalis na tayo. Tumayo si Ate Clea. Bilisan natin at baka mapurnada ang plano. Papanong mapurnada hindi ko nga alam yung plano. Lumabas kami ng underground at sumakay sa isang van. Inihahanda ko ng sarili ko para hindi hassle mamaya. Napahinto na lang ako nang biglang huminto yung van medyo malapit sa underground namin. Bakit huminto? Takang tanong ko. Nandito rin naman yung pupuntahan natin eh. Sagot ni ate kahit naguluhan ako. Wala tayong aabutan sa underground ni Uncle kung hindi bomba at patiwong. Susugod siya sa underground ngayon. Ha? Nandun sila Angel. Tarantang sambit ko. Akmang bababa ako pero mabilis akong hinawakan nila Jameson. Ano ba? Bitawan niyo ako. Kailangan kong mailigtas sila Angeline. Kumalma ka nga. Binatukan ako ni Ate Clea. Sa tingin mo ba hayaan ko silang mapahamak? Kumalma ka lang dyan. Napapala kasi ng tulog eh. Ate, kapag may nangyari kay Angeline, kakalimutan kong kadugo kita. Seryosong sambit ko. I don't care if she's my sister. Hindi ko talaga siya mapapatawad kapag may nangyari kila Angeline at Angel. Tahimik lang kami doon. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip nila. Ayaw nila magsabi ng plano at naiinis ako dahil doon. Kumabog ang dibdib ko nang may marinig akong putok ng mga baril. Gusto kong bumaba pero ayaw pa rin akong bitawan nila Jameson. Tara na! Maya-maya'y sambit ni Ate Clea. Mabilis kaming bumaba ng van. Nangunguna ako pero hinila ni Ate Clea ang kwelyo ko. Palamigin mo yung ulo mo, Santino. Hindi pwede ngayon ang mainit mong ulo tapos susugod ka. Akala ko ba gusto mong mailigtas sila Angeline? Seryosong sabi ni Ate Clea. Napakuyom ako ng kamao at tumango na lamang. Bumaba na kami sa underground. Nakapagtataka dahil walang sumasalubong sa amin ng mga tauhan ni Uncle Joey. Tignan natin kung anong reaksyon ni Santino kapag pinatay ko na ang mag-ina niya. Narinig ko ang boses ni Uncle mula sa kwarto nila Angeline. Ang baho ng hininga mo! Narinig ko ang boses ni Angeline. Lumapit kami sa kwarto na yon. Agad itinutok nila ate ang baril nila kay Angeline na hawak-hawak ni Joey. Napakuyom ako ng kamao nang makitang may dugo ang gilid ng labi ni Angeline. Mag-isa ka na lang ngayon, sabi ni Ate Clea kay Joey. Sumuko ka na dahil walang tutulong sa'yo. Anong sinasabi mo? Nandyan ang mga tauhan ko. Nakangising sagot ni Joey. Lumitaw bigla ang mga lalaki na kaitim at may takip ang mukha. Tinanggal na mga ito ang takip nila sa mukha bago itinutok ang kanilang mga baril kay Joey. Tauhan? Tauhan namin ng mga ito eh. Ngumisi si ate. Talo ka na, Joey. Hindi mo maiisahan ang pamilya namin. Nakita namin ang galit sa mukha ni Joey. Mabilis nitong hinila si Angeline at tinutukan ng baril. Palagi nyo nilang akong tinututukan ng baril ha? Inis na sabi ni Angeline. Joey, bitawan mo si Angeline o hindi na kita bubuhayin. Madiing sambit ko. Hindi pwedeng ako ang babagsak. Kayo dapat ang bumagsak. Ngumisi si Joey. At sisimulan ko sa babaeng madaldal na ito. Hindi na niya na ituloy ang sasabihin niya dahil agad ko na siyang binaril. Bumagsak agad siya sa sahig. Hindi naman totoong balong ginamit ko. Pampatulog lang pero masusugatan pa rin siya. Ayokong makakita si Angel ng patay na tao at baka matakot siya sa akin. Angeline! Nilapitan ko agad si Angeline at niyapos bago halikan sa noo. Okay na. Wala nang mananakit sa'yo. Okay lang ako. Natatawang sabi niya. Expected ko na mangyayari kaya't hindi na ako natakot. Alam mo ba, ang galing-galing ni Clea dahil nakalkula niya talaga ang mga mangyayari. Lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Napalingon ako kay Ate Clea. Hindi na ako magtataka kung bakit siyang napiling pinuno nila Daddy. Pasaway nga siya at palaging easy pero kakaiba siyang magplano. Paplano pa lang ang kalaban, nahulaan niya na agad ang galaw nito. Ano, kalilimutan mo pa rin kadugo mo ko? Tinaasan ako nito ng isang kilay. Ngumiti ako bago siya lapitan at yakapin. Alam kong nandidiri siya pero wala akong pakialam.
I love you, ate. Humiwalay ako sa yakap bago siya halikan sa pisngi. Pinagmumura naman ako nito bago siya lumayo sa akin. Kadiri ka, sarap mong barilin. Natawa na lang ako bago muling lapitan si Angeline. Pasimple kong sinilip si Angel at mahimbing pa rin ang tulog nito. May halong pampatulog ang gamot niya para hindi siya magising, sabi ni Angeline. Ayoko rin namang matakot siya kung sakasakali. Nakangiting tumango naman ako. Sorry kung nasaksihan mo yun kanina ah. Sorry kung nadamay ka pa sa gulo. Sorry kung nasirang tahimik mong buhay ng dahil sa akin. Napatigil ako sa pagsasalita nang bigla nitong pagdikitin ang labi naming dalawa. Natulala naman ako at wala sa sariling napakurap-kurap. Ang ingay mo? Natatawang sabi ni Angeline. Okay naman ang lahat, kaya wag ka nang manghingi ng sorry. Did you just kiss me? Utal-utal kong tanong. Tumawa lamang ito bago lumabas ang kwarto. Nakatulad lang sinundan ko naman siya ng tingin. Epic ang mukha mo. Natatawang sabi ni Ate Clea. Bibigyan kita ng 5 minuto para mawala sa sarili mo. Pagkatapos nun, kaladkarin mo na yang si Joey ah. Napailing silang lahat bago isaradong pinto. Wala sa sariling napaupo naman ako sa kama ni Angel at napasapo sa labi ko. Shit, hihimatayin yata ako. Angeline's point of view. Shit, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa naging takbo ng buhay ko. Parang kailan lang isa akong simpleng tricycle driver na medyo hirap sa pagtusto sa gamutan ng anak ko. Tapos biglang may mafia boss na lalaking pumasok sa buhay ko at inalok akong maging service niya. Kahit siya naman ang nagdadrive. Hanggang ngayon nga hindi ako makapaniwalang may mafia pala na nag-i-exist sa mundong to. At ang mafia na gumulo sa sistema ko ay ang lalaking minamahal ko ngayon. Tawa ka na naman ng tawa. Sabi ko sa anak ko nang makapasok ako sa kwarto niya. Si Papa po kasi. Nakangusong sagot niya habang nakaturo kay Santino na puro sulat ang mukha. Masayang masaya ako dahil mabuti ng lagay ng anak ko. At ang good news pa ng doktor ay baka next year, cancer-free ng anak ko. Basta raw tuloy-tuloy lamang ang gamutan niya. Mas naging magkasundo si Santino at Angel dahil nandito pa rin kami sa underground. Ayun, Papa nang tawag ni Angel kay Santino. Ano yung pinagagagawa mo sa mukha mo? Kunot noong tanong ko kay Santino habang hinahain ng pansit na ipinabili ni Angel. Pinapasaya ko lang ang anak natin. Sagot niya bago ko lapitan at yakapin sa bewang. By the way, namiss kita. Sobrang OA mo naman, Santino. Lumabas lang ako para bumili ng pansit. Miss mo na agad ako? Pabiro akong umirap. Siyempre, nagising ako nang wala ka sa tabi ko. Kaya namiss kita. Sagot nito. Mamaya ka naman bola, kumain na muna tayo ng almusal. Saad ko. O sige na, bitaw ka na. Good morning kiss na muna. Dapat, may good morning kiss ulit ako. Diyos mio, kahit si Manok ni San Pedro hindi maniniwalang mafia boss tong lalaking to eh. Nung paulanan si Lord ng pagiging clingy, nagtatampisaw siya. Nakatingin si Angel natin. Mahinang bulong ko sa kanya. Haharang na lang ako para hindi niya makita. Nakangising sagot nito bago iharang ang likod niya kay Angel. Tumikhim naman ako bago siya mabilis na bigyan ng halik sa labi. Kilig naman ang mokong na kinuha ang pansit nilang dalawa ni Angel. Mas masarap ang pansit kapag may good morning kiss. Kinikilig na saad ni Santino bago ibigay ang isang pinggan kay Angel. Anak, kumain ka ng marami ah. Kailangan nating maubos to dahil pinaghirapan to ni mama mo na mabili. Napaka-uwi talaga kahit kailan. Napailing na lamang ako bago lumapit sa kanila. Naupo na rin ako sa kama para sabay-sabay kaming kumaing tatlo. Mama, ang sabi po ng doktor, malapit na akong makalabas. Sabi ni Angel. Ibig sabihin po, pwede na kayong ikasal ni Papa. Kasi pwede na akong maging flower girl ninyo. Munti ko nang maibuga ang kinakain ko dahil sa biglaang sinambit ni Angel. Grabe naman tong anak ko. Wala man lang prenong bibig. Gusto mong maikasal na kami ni mama mo? Tanong ni Santino kay Angel.
Tumango naman si Angel. Okay, magpapakasal na kami ni mama mo. Diretso ang tingin sa akin ni Santino. Ang mga mata nito'y nangungusap. At nababasa ko doon kung gaano niya ako kamahal. Sigurado ka ba? Paninigurado ko. Santino, hindi ko alam kung kaya kong maging mabuting asawa kung sakasakali. Angeline, naging mabuti kang ina kaya't alam kong magiging mabuti kang asawa. Ngumiti ito bago hawakan ng kamay ko. Ako itong nag-aalangan kung magiging mabuting asawa ba ako. But I know you will guide me. Alam kong makakaya nating dalawa basta't magkasama tayo. Napangiti naman ako bago dahang-dahang itango ang ulo ko. Sino mag-aakala na dahil lang sa hindi inaasahang engkwentro ay magkakaroon ako ng lalaking mamahalin ako ng lubos. Napatigil ang moment nang may mahinang kumatok sa pinto. Nang lingunin namin yun ay tumambad sa amin ang magkapatid na Jameson at Jared. Oh, why? Tanong ni Santino sa mga ito. The king is here. Seryosong sagot ni Jameson. Gusto kanyang makausap tungkol sa kagustuhan mong pag-quit sa organization natin. Sinong king? Takang tanong ko. The Mafia King. Sagot naman ni Jared. Ang lalaking may hawak sa lahat ng mafia organization. Kinakabahang napatingin ako kay Santino. Parang ayoko siyang payagang harapin yung king. Hindi kasi magandang pakiramdam ko. Dito na muna kayo Tumayo si Santino. Babalik agad ako pagkatapos kong kausapin si King. Wala sa sariling hinawakan ko naman si Santino sa kamay. Napatingin naman to sa kamay ko. Babalik ka kagad Naiiyak kong sambit. Maghihintay ako ng 2 oras. Kapag wala ka pa, susundan talaga kita. Angeline, babalik ako. Ngumiti ito bago sapuhin ang pisngi ko. Babalikan ko kayo ni Angel. Dito na lang muna kayo at huwag lalabas, okay? Mahal ko kayong 2. Mahal din kita, Santino. Mahal kita. Tumango ito bago ako dampian ng halik sa labi. Unti-unting bumitaw si Santino sa akin at lumabas. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko at napasapo sa puso kong kumikirot. Pakiramdam ko kasi mawawala sa akin si Santino. At ayokong mangyari yon. Nilibang ko lang ang sarili ko kasama si Angel. Pero kahit na anong libang ko, tumatakbo pa rin ang isip ko kay Santino. Anak, pupuntahan ko lang si Papa mo At hindi na nga ako nakatiis. Ganito palang feeling kapag nagmamahal. Okay po, behave lang ako rito. Nakangiting sabi ni Angel. Ngumiti ako sa anak ko bago lumabas ng kwarto. Hindi ko alam kung saan dinala si Santino kaya't dumiretso agad ako sa office ni Clea. Nadatnan ko itong seryoso ang mukha habang nakatutok sa kanyang laptop. Clea, nasan si Santino? Tanong ko agad. Isinama siya nila Jameson kanina Haharap daw siya sa king? Angeline, nilingon ako ni Clea at umiling. Sorry. Bakit sorry? Pakiramdam ko ay tutulo na ang luha ko anumang oras. May nangyari ba kay Santino? May ginawa ba sila kay Santino? Wala na si Santino. Sagot niya dahilan para doon na tumulo ang mga luha ko. Sorry. Hindi! Ang sabi niya babalik siya Umiiyak kong sambit. Ayokong mawala siya. Hindi ko kaya. Inabot niya sa akin to bago siya umalis. Inilahad nito ang isang USB. Panoorin mo raw kung sakaling may mangyari sa kanya. Dahan-dahan ko namang kinuha ang USB. Iniharap sa akin ni Clea ang laptop niya kaya't isinaksa ko ron ang USB. Video ang bumungad sa akin na kaagad kong pinanood. Mas lalong lumakas ang iyak ko habang pinanonood ang video. Hindi ko alam kung kakayanin ko na wala na si Santino. Nangako ka. Umiiyak kong bulong. Tuparin mo yun, Santino. Bumalik ka. Santino's point of view. Napahinto ako sa pagpasok sa kwarto namin, Angeline.
Nang marinig ko siyang umiiyak. Sumilip ako sa kwarto ko't nakita ko siyang nanonood ng video habang umiiyak at kumakain. Angeline, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin pagkatapos kong magmahal. Alam mo kasi yung dami kong nalabag na rules eh. Pero kahit ganun, hindi ko hahayaang mamatay ako. Aba, magpapakasal pa tayong dalawa eh. Narinig ko ang boses ko sa video kaya't napatawa na lamang ako. Angeline, sorry kung nadamay ka sa gulo ng buhay ko ha. Pero syempre hindi ako nagsisising dinamay kita. Alam mo ba kung bakit kinuha kitang service? Na love at first sight kasi ako sa'yo. Kasalanan mo kung bakit na in love ako sa'yo. Kaya dapat panindigan mo ko. Grabe, ang drama ko pala nun. Nang hindi na ako nakatiis, pumasok na ako sa loob ng kwarto. Angeline, pinaglilihan mo na naman yung video ko noon? Hindi ba't sinabi kong itapon mo na yung USB na yan? Nakakahiya na eh. Actually, hindi naman talaga ako namatay. Mabuti na lang pala at bayaw ko na pala ang king. Si Ate Clea, di man lang sinasabi na asawa na niyang king. At ang mas nakakagulat pa, may pamangkin na pala ako. Kaya nung kasal namin ni Angeline, hindi ko siya pinadalhan ng invitation. Ang kaso pinadalhan pala siya ni Angeline. Muntik pa nga akong barilin ni ate kasi ayaw ko rin siyang i-invite. Gusto ko lang maiyak. Sabi ni Angeline. Isa pa ang gwapo mo kasi dun sa video kaya gusto kong palaging panoorin yun. So, hindi ako gwapo sa personal? Napanguso ako. Siyempre mas gwapo ka. Kaya nga bumukha ka ako sa'yo eh. Sabay ngisi niya sa akin. Isa pang ikinaiinis ko kay ate. Sinabi niya kay Angeline na patay ako. Namatay lang naman ako bilang mafia at hindi bilang tao. Umalis na kasi ako sa organization namin dahil gusto kong mailayo sa panganib ang pamilya ko. Ayun. Isa na lang akong literal na Santino Manjares. Naging normal ako, hindi na abnormal. Kakain na po tayo ng dinner. Malambing kong sabi sa kanya. Kaso makakakain ka pa ba niyan? Kumain ka na naman ng biskwit. Mamaya na lang ako magigising. Tugon niya bago bumungis-ngis. Sa ngayon, gusto kong maglambingan lang tayong dalawa. Napangisi naman ako dahil alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hinubad ko agad ang suot kong t-shirt bago siya lapitan at simulang halikan. Mahal ko, mamaya na lang din ako kakain. Ikaw munang kakainin ko. Nakangising sabi ko. Maghanda ka na. Dahil tututukan ulit kita ng kakaibang baril. Sa lahat ng baril, iyang baril mong gusto kong pumuputok sa akin. Bumungis-ngis to bago ko halikan. Tinugunan ko naman ang masarap na halik ng aking mahal na asawa. Itataas ko na sana ang damit niya pero biglang bumukas ang pinto. Wala sa sariling napasit-ups ako habang ang asawa ko, kunwaring binibilangan ako. Bakit ba palagi kong nakakalimutang ilak ang pinto? Mama, kanina pa po kayo hinihintay sa babae. Maktol ni Angel. Nandun din po sila Tita Clea. Pagkatapos ng ilang taong pakikipaglaban ni Angel sa cancer niya, finally, cancer-free na ang anak namin. Mabuti naman ang kanyang lagay at humahaba na rin ang kanyang buhok. Yung papa mo kasi ngayon pa naisipang mag-exercise. Palusot ni Angeline bago tumayo. Papa, later na po ikaw mag-exercise. Nakangusong sabi ni Angel. Kain na po muna tayo. Gutom na ako eh. Mabuti pa nga at bumaba na tayo. Sang-ayon ko bago tumayo. Lumabas kami ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nandito nga si ate kasamang pamilya niya. Tito Ninong! Bati sa akin ni Kobe. Anak siya ni Ate Clea at Kuya Gabriel. Big boy ka na! Bati ko sa kanyang pabalik. Balita ko may girlfriend ka na raw ah. Break na po kami. Ayaw pa nila papang mag-girlfriend ako. Nakangusong sagot niya. Tantanan mo nga yung ganyang usapan, Santino. Papaalala ko lang ha, 5 taon pa lang yung kausap mo. Masungit na sita sa akin ni Ate Clea. Oo nga pala. 5 pa nga lang pala si Kobe. Ang matured kasing magsalita kaya napagkakamalan kong matanda na.
Ang tagal nyo, gutom na kami. Reklamo ni ate. Wow, ang kapal ng mukha. Bigla-bigla na nga lang kayong susulpo tapos magre-reklamo ka pa. Sarkastikong sabi ko. Angelino, inaaway ako. Sumbong nito kay Angeline. Santino, buntis si Clea, kaya't wag mo awayin. Buntis din si ate Clea. Baka nga sabay pa silang mga anak ni Angeline ko eh. Inaaway niya rin ako eh. Ipagtanggol mo nga ako. Nakangusong sabi ko pero hindi ako nito pinansin. Tinawanan ako ni ate Clea kaya't agad ko siyang sinamaan ng tingin. Ngumisi lang naman to at mas lalo pang nang asar. Naupo na nga lang din ako at nagsimulang kumain. Inaasikaso ko rin si Angel dahil medyo mahina siya sa pagkain, kaya kailangan pang bantayan. Ano nga palang ginagawa niyo rito? Tanong ko kay ate Clea. Dito kami makikitulog. Si Kuya Gabriel ang sumagot. Naputulan kasi kami ng kuryente at tubig eh. Kaya dito na muna kami ng isang gabi. Ha? Kayo mapuputulan ng tubig at kuryente? Mukha namang malabo yun. Hindi makapaniwala ang sambit ko. Sa yaman yung yan, mapuputulan pa kayo? Hindi pala nakapagbayad itong si Gabriel. Sagot ni ate Clea. Masyado kasing focus sa underground, kaya nakakalimutan na kami minsan. That's not true, wifey. Sagot ni Kuya Gabriel. Akala ko lang okay na dahil nagbayad ako through bank. Hindi pala pumasok. Mabuti na lang, hands-on akong asawa no? Mayabang kong sambit. At hands-on din ang asawa ko. Walang may pake. Pagsusungit sa akin ni ate Clea kaya't napasimangot na lamang ako. Pagkatapos kumain, kaming dalawa ni Kuya Gabriel ang naghugas. Wala naman kaming reklamo dahil buntis ang mga asawa namin. Oh, kamusta ang mamuhay ng normal? Tanong ni Kuya Gabriel. Masaya. Malaki ang ngiting sagot ko. I admit na namimiss kong gawaing underground pero mas gusto ko ang buhay ko ngayon. Hindi ko na kailangang magtago't mag-ingat. Hindi ko na inaalala ang safety ng asawa at anak ko. At higit sa lahat, nakakapag-tricycle na ako ng malaya. Bukod sa paghawak ko ng business, nakakapag-tricycle na rin ako. Ewan ko ba? Naging hobby ko ng pagta-tricycle. Hindi yata ako makakahinga kapag hindi ako nakapamasada. Masyado na akong naa-addict sa pagdadrive ng tricycle. Mukhang tama lang ang desisyon ni Clea na palayain ka. Nakangiting sabi nito. You know what? I'm planning to quit too. Balak naming buwagin ang organization ni Clea. Para lahat, mamuhay na ng normal. Kaso hindi madali kaya kailangan naming pagbutihin ang panguutos sa Ultors. Waiting ako sa pag-quit mo ah. Sabay tayo mag-tricycle ah. Trust me, ang sayang mag-tricycle. Nakangiting sabi ko. Marami kang makikilalang mga tao at marami kang magiging tropa. Natatawang tumango naman ito. Dahil ngayon lang kami nagkita ni Kuya Gabriel, naisip din naming mag-inom ng konti. Siyempre bilang mabait na asawa nagpaalam muna kami. Pinayagan naman kami kaya solid. Papa, can you pony my hair po? Nahihirapan kasing magkilos si mama eh. Sabi ni Angel. Sinenyasan ko naman siyang lumapit sa akin na agad niyang ginawa. Sinimulan kong ipusod ang maiksi niyang buhok. Papa, gusto ko rin ng pusod. Sabi ni Kobe bago sumampa sa ama. Mahaba hair ko kaya pwede rin ipusod. Natatawang tumango naman si Kuya Gabriel bago ipusod ang kanyang anak. Nasa ganun kaming posisyon nang pumasok ang asawa namin. Tinigil naman namin ni Kuya Gabriel ang pagpupusod at tinakpan ng alak. Baka kasi maamoy ng dalawa at makasama pa sa kanila. Santino, inaantok na ako. Malambing na sabi ni Angeline bago sumandal sa akin. Mahal ko, amoy alak po ako. Malambing kong sambit. Mauna ka na muna dun sa taas. Aasikasuhin ko lang sila ate. Tumango naman siya bago magpaalam. Tinapos ko naman ang pagpupusod kay Angel bago ako nagtungo sa guest room at ayusin ang tutulugan nila ate Clea. 500 ang bayad sa aircon ha, sabi ko kay ate Clea. Kapag nanood kayo, 300 ang charge. Kapag gagawa naman ng milagro, 1K. Dinaig mo pang hotel ah. Singhal sa akin ni ate Clea. Lumabas ka na nga at matutulog na kami mag-asawa. Si Kobe nandun sa ate Angel niya. Tsuh! Tsuh! Tinulak ako palabas ni ate Clea.
Inis ko namang sinipa ang pinto. Kapal talaga ng mukha kahit kailan. Bago dumiretso sa kwarto namin, sinilip ko muna si Angel at Kobe. Nanonood ang dalawang magpinsan. Good night sa inyo. Nakangiting sabi ko sa kanila. Good night, Papa. Lumapit sa akin si Angel at humalik. I love you po. I love you, anak ko. Tito Ninong, good night po and I love you. Nakangiting sabi ni Kobe. I love you rin, pamangkin ko. Hinalikan ko silang dalawa ni Angel sa noo bago ako lumabas. Dumiretso ako sa kwarto naming mag-asawa. Nadatnan kong nagsa-cellphone ang asawa ko. Bago dumiretso sa kanya, naglinis na muna ako ng katawan ko para hindi ako amoy alak. Mahal ko. Gumapang ako paakyat sa kama at niyakap siya sa bewang. Ginawa kong una ng malaki niyang tiyan. Konting buwan na lang at lalabas ang bunso natin. Sobrang excited na akong makita siya at mahawakan. Excited na rin ako pero natatakot ako eh. Tugon ni Angeline bago haplusin ang buhok ko. First time kong manganganak talaga. Hindi ko naman pinanganak si Angel kaya hindi ko alam ang gagawin ko. Mahal ko, nandito ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan at pababayaan. Palagi akong nasa tabi mo kaya hindi mo kailangang mag-alala. Paano kapag naging losyang na ako? Tataba ako. Mangingitim ang ibang parts ng katawan ko at magkakaroon ako ng stretch marks. Hindi na rin ako makakapag-ayos niyan. Paano kapag na-realize mong hindi mo na ako mahal? I cut her words. Angeline, don't say that, okay? Hindi mangyayari yun. Normal din ang mga ganong flaws kapag buntis at kapag nanganak. I don't care about the flaws, okay? Maganda ka pa rin kahit anong mangyari. Sexy ka pa rin. At ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ko nga ma-imagine na wala ka sa buhay ko eh. Hindi ko ma-imagine na hindi ikaw ang asawa ko at ang ina ng mga anak ko. Mahal na mahal kita, Angeline. At walang bagay na makapag-aalis ng pagmamahal ko sa'yo. Ngumiti naman to bago sapuhin ang magkabilang pisngi ko. Mahal na mahal din kita, Mr. Manharis ko. Ikaw ang pinaka-the best na asawa. Ikaw rin ang best na asawa, Mrs. Manharis. With that, she kissed me. Tinugunan ko naman ang kanyang halik at ipinaramdam mula sa halik na yon kung gaano ko siyang kamahal. Wakas!